Uuwi na ba tayo ng Pilipinas? Kasi 'di ba? Grabe ang hirap ng buhay dito sa Japan. Yung language barrier, yung different culture, ang laki ng adjustments na kailangan nating gawin para magpatuloy ang buhay natin dito sa Japan. Tapos parang every time, pakiramdam ko minsan na parang palagi tayong nasa survival mode. Kaya iniisip ko kung what if umuwi na kaya tayo ng Pilipinas? Gusto mo haluin? Let's see. I'm always praying to God about this. Talagang, I mean, ang daming struggles, ang daming bagay na kailangan isalang-alang, especially our kids. Oo. And mahirap na nga sa atin pa lang na walang lingwahe. How much more raising kids? Raising kids totoo. here in Japan. Na-isolate tayo in a way. If you're a foreigner or tayo na hindi talaga fluent in Japanese language. Gusto mong makipag-usap sa mga tao, pero it's always a language barrier na nakakapaghinder sa'yo na ma-express yung sarili natin. Yung totoong damdamin natin, di ba? Nandun lang tayo sa survival. Nandun lang tayo lagi sa basic na hi, hello. Marami tayo mga Japanese friends na hanggang hi, hello friends lang. Hanggang convenience store lang. Not unlike in the Philippines na talagang ma-express mo yung sarili mo. Yung level of friendship, iba talaga. You can be yourself. I can be myself without a filter. Yung mga salita, talagang nagkakaunawaan kami. Not just sa language, napakalaki ng culture differences. Nakikita mo ba yun? Ang mga Japanese kasi, magaling silang magtago ng emotion nila. Masaya sila pagkaharap mo. Pero deep inside, hindi pala yun yung parang nararamdaman nila towards you. Kumaga yung tatimae. Isa yan sa mga bagay na sobrang nahihirapan din talaga ako. That's why nahihirapan ako makipag-interact sa mga Japanese. Yun talagang yung friendship level. Kasi nga, yun nga, hindi talaga nila pinapakita kung sino talaga sila. Hindi nila ina-express. Well, meron yung positive and negative side. Yung positive, syempre, they're trying to maintain yung peace, diba? Na para wala na lang gulo. Okay na lang. Yung nandun yung peace. Pero, wala doon yung deep connection na hindi mo talaga mape-penetrate basta-basta yung puso nila. Unlike sa atin, di ba? Talagang we are expressive. Makikilala mo kung sino talaga yung tao. Tsaka masayahin mga Pinoy. Yes. Diba? Yes. Mga Japanese. Masayahin din sila. Pero they are reserved. Nahihirapan din tayo. Especially when sharing the word of God. Diba? Hindi lang naman tayo nandito just to work. Just to earn money. The main goal is to do God's business in a foreign country. I noticed na ang daming, not just Japanese people, no, but I noticed a lot of even Filipino people na naghahanap ng makakausap. Naghahanap ng community. Naghahanap ng belongingness. Which is hindi talaga kailan na people here needs God. Kapag yung life without a purpose, na puro trabaho na lang, nakaka-drain, sobrang nakakapagod. And ayaw natin na
mabuhay kahit nasaan tayo, 'di ba? Na hindi tayo nagse-serve kay Lord. We want to true. live our life na purposefully, na nandun si Lord in the center of our family, of our marriage. Tapos, dito sa Japan, napakaliit ng Christianity. 1%. Yes. Dumating tayo dito, maybe to become, kumaga, para na rin tayo mga missionaries na we're reaching out a generation na wala talagang Christ. Kaya nga, ang ganda ng ginagawa ni Lord kasi even, yes, may mga nagsasharean tayong Japanese ng Word of God. Nagpa-plant tayo ng seed. Pero, ang maganda nangyayari ay ngayon, mas kinoconnect tayo ni Lord sa Filipino community. Diba? Unti-unti na nabibuild na meron tayong mga tinuturuan ng salita ng Diyos na kung saan talaga nakita natin yung Transformation. yes, yung transformation sa buhay nila. Not because of us, Of course. but because of Jesus, because the Holy Spirit transformed them. The Lord gave them new life nung inaccept nila si Lord Jesus as their Lord and Savior. At hindi lang nakikita natin yung progress nila na hindi lang puro trabaho, especially here in Japan. Dahil pag sinabi talaga in Japan, more Talagang on workaholic. yes, work. Talagang binabago sila ni Lord na mas nagkakaroon ng tamang prioritization ang kanilang buhay. Not just them, lalong-lalo na tayo. Even us, mas nai-stretch tayo in a very good way. Naalis tayo sa comfort zone. At nababago yung heart natin na mas nagkakaroon ng compassion for the lost. Sa ating mga kapwa Pilipino, kababayan na nandirito rin sa Japan. Well, actually, I'm very proud of our son na in his own way, he can share the Word of God. Na minsan natatawa ako, minsan na i-inspire ako kasi he's trying his best. Na lagi niya sinasabi, di ba, Daddy, no one is listening to me. Pero dun sa little and small acts na yun, alam ko na nare-reach out niya yung mga friends niya, natataniman. Di ba? So talagang community yan Community, sharing the Word of God sa una talaga sa family. And then dun sa ginagawa natin yun, talagang in time, we're building generation na nakakakilala sa Panginoon. Tama. Naniniwala rin ako, it starts in our home, di ba? Right. Sa ating mga anak, na kahit na very young, nahuhubog sila sa Word of God, kung paano mamuhay nang meron takot sa Diyos. Not being a religious people, pero yung merong tamang relationship kay Lord Jesus. So, meron nga na recent na nangyari sa kanya na lumabas yung lumabas yung naging nanay ako talaga. Na-hurt talaga ako kasi 'di ba yung sinapak siya sa mukha. yes, kasi umuwi siya, nakita ko siya, may pasa siya sa ganito. Malaki yung pasa niya. Ganon dito. Yung kasing size siguro nung kamao nung kanyang kaibigan. Grabe. Nag-alala ako at tinanong ko, anong ginawa mo? Kaya Bakit hindi ka lumaban? 'Di ba? Bakit hindi mo rin sinuntok? Sabi niya, tumakbo siya. So, right at that moment, feeling ko, parang bakit ang coward. duwag? Oo, parang hindi ka namin tinuturuan na maging coward. Yun yung umiral yung pagkananay ko na, 'di ba? Kachat kita na sabi ko ganto ganyan yung nangyari. I'm trying na kalmahin yung damdamin ko. So, sabi ko sa kanya, maligo ka muna na mamaya na tayo mag-usap. Maligo ka muna. Kasi nga, nandun pa ako sa level of iniisip ko pa yung mga nangyayari na nag-aalala ako. Ano ba, nagre-raise ba kami ng coward kid? I don't want him to be coward. Right. At bakit di siya lumaban? So, pag nanay ka, nanay ako. Umaapoy. Ang dami na agad para mga wars in my mind na bakit ganito, ganyan. And then, after niya na maligo, sabi niya na, Mami, wag na daw akong mag-alala. At sabi niya na,
I will not fight evil with evil. 'Di ba yun daw kasi yung tinuturo natin. So umakyat na kami para akong Dinurog. inaro sa heart na talagang tumagos. Oo nga naman, yun pala yung reason niya. Hindi pala dahil sa pagiging duwag kung bakit siya tumakbo. Ang pinaniniwalaan niya is not to fight evil with evil, which is true. At sabi niya pa sa akin, this is the truth. Love your enemies. Pa nag-preach sa'yo. Grabe. Siya yung Grabe yung bata. Siya yung ginagamit ni Lord talaga to remind us doon sa difficult situation, di ba? Kasi as a mom, ako, na nahihirapan na nga ako mag-cope up sa language. Hindi ko na nga ma-express yung sarili. Uuwi pa yung anak natin. May pasa. Sinapak. At hindi siya lumaban. Tumakbo siya. Parang, kung mananangan tayo in our just physical, just a mom, na gusto mong lumaban, gusto mong ipaglaban yung anak mo, 'di ba? Physical lang. Pero I feel so blessed na hindi pala duwag yung anak natin, 'di ba? Grabe. Na yung laban niya. I will not fight evil with evil. Yes. Very strong. It's like an arrow to my heart na talagang tumarak din sa heart ko na Paul of this generation. grabe. Ako rin mismo na amaze ako at alam niya yung battle na pinaglalaban niya. At yun daw yung truth. Pag sinabihan ka na this is the truth, God's truth. Manginig ka na. Love your enemies. 'Di ba? Sa atin, ang dami natin excuses when we hear that word. Pero very, very, very innocent pure. yung obedience, Yes. Grabe, para Yung purity sa ating mga ng heart matatanda, niya. it doesn't work like that eh. Pagka inaway ka, black ka na. Yes, ganun. Pero, I'm just so blessed na doing the ministry here in Japan. Nauuna yung mga anak natin na nakikinabang nung paano mamuhay ng nakabase tayo sa scriptures, 'di ba? Hindi lang sa own understanding natin. And after noon, ang ganda noon nangyari. Kasi talagang nagsorry din talaga yung bata at kumbaga mas nagigain pa ni Akiyo yung respect no? sa kapwa niya, mga bata, na oo nga naman, hindi dapat dadaanin lagi sa init ng ulo. There are a lot of reasons na talagang nagpapauwi sa atin sa Pilipinas. Language barrier, sometimes yung loneliness, yung longing for family, Yes. yung struggles na, kahit saan naman may struggles, pero dagdagan mo pa ng lingwahe, di ba, na hindi mo maintindihan. Nagpatong-patong na paperwork sa school. Sa lahat ng yun, I think, si Lord, nangungusap siya eh. Nangungusap siya sa buhay natin. Na there's more. You are just in the waiting season. Ang daming beses na nagtangka tayo na i-give up everything. But God is still making a way for us to bibigyan niya ng parang long break na parang teka lang wag muna and then gumagawa siya ng miracles doon sa waiting stage natin. Kasi sa waiting stage natin, hindi naman tayo nag-wait lang na nakatenga lang eh. We're still doing things. And then doon sa paghihintay natin na yun, God is really moving. And He is doing things na out of nowhere talaga. Pinapakita niya yung glory niya. Yes. Naalala mo yung pinaka-down talaga ng life natin. Isa sa actually marami, pero isa to sa pinaka-down moment ng life natin. When I was pregnant with Aiko. Parang nag-away tayo. ang Nagtalo. hirap. Nagtalo tayo sa train station. Na we're juggling our minds.
kinakabahan tayo sobra sa Ayun kung nga, ano kung kakayanin mangyayari. natin. Kung kakayanin ba natin lahat ng ito ng Sabay-sabay. sabay-sabay. And Wala tayong katuwang. Wala tayong knowing katulong. our finances that time na sobrang tight. Lord, paano na ito? Diba? Na, I mean, ano hindi yun? maraming struggles ng maraming Filipinos here na parang ang hirap mga anak sa Japan. Tas Yes. kung wala kang family, ibang family member. Kaya nung time na yun, parang, Lord, uwi na ba kami, Lord? Kasi ang hirap wala magbabantay sa bata. Ako may pasok. Si Akiyo may pasok. Sino mag-aalaga? Yung mga ganong questions. Tapos, laging sumasakit yung Yung tayo mo, di ba? yung may bakal ko sa thigh part, Mm. 'di ba? Na Kung paano masusurvive yung mga yes, yun. paano ko iniisip ko na Lord, we need your help. 'Di ba? At sobrang hirap lalo na nung pag pregnant kasi yung emotions noon. Buhos. Grabe. Nagkaroon tayo ng misunderstanding. Nagtatalo tayo sa train, pero hindi tayo pwedeng magtalo ng malakas. Kasi Bulungan lang yung bulungan lang. pagtatalo. Ay, paano yun? Pag ganito. Hindi pwedeng, hindi Nag-ano na pwedeng tayo ma-raise yung voice mo kasi nga, di sa ba? labas. Nandito tayo sa loob ng train ng Japan na halos walang nag-uusap. Rinig Pero na ang rinig pinaka niya. natatandaan ko dun, merong kang sinabi sa akin na nag-struck sa akin. Yung sinabi mo na, huwag tayong ma-shaken. Let's just trust God. Yes. And then, grabe yun, nag-hit sa akin yun. Na talagang, bakit ako yung tatay? Ako pa yun. Syempre siguro, andun sa akin yung point na, I know, kumbaga mahirap. provider, Yes. diba? So, paano pag hindi ko kinaya mag-provide? Yeah, naintindihan Tas ko ang yun. laki ng babayaran sa hospital. And after the hospital, yung of course, yung gatas, yung everything. Yes. Kumbaga, even sa Pilipinas, ang hirap din. I Pag nanganganak ka, diba, na understand. parang, ano lahat ng gastos eh. Pero at least doon, at some point, may tutulong sa'yo kasi andun yung malalapitan mo, yung mga kamag-anak. Yung ating mga magulang, Oo, mga magulang. di ba, nandun, isang sabi lang. Oo. Pero They're always willing to lend dito, help. To give help. we're on our own. And si God lang talaga. Kaya, alam mo kung anong prayer ko nun kay Lord? I-lead mo yung asawa ko na makita niya na ikaw ang aming real provider, that we just have to trust you and to follow your word. Right. Kahit sa uncertainty, nandun na tayo sa edge. Hindi lang sa edge, talagang doon ka na sa cliff. Nakahang ka na. Mahulog na. na. Ayun nga. So, ang galing ni Grabe, Lord. He is so amazing na totoo yung salita niya. Hindi siya late eh. Yung nagkaroon ng provision, di ba? Grabe, umapaw. Before ipanganak si Aiko. Before ipanganak si Aiko, talagang yung provision ni Lord, nagkaroon ng maraming clients, kumbaga, nagkaroon tayo even me, nagkaroon ng promotion sa trabaho ko. Grabe yung turning point nun, yung total trust. And of course, hindi mawawala dun yung we gave. Yes. Nag-tithes tayo, nag-offering tayo, nag-seed tayo. Yung pagkilos ni Lord, na naka-base din siya dun sa willingness mo to obey. Yes, that's true. Kaya nung nag-obey tayo na Lord, total surrender. Ikaw na Lord. Pero grabe nung binuhos ni Lord, no? Hindi lang siya nag-provide for Aiko. Na-invite pa natin si Mami Myla, na mag-alaga sa'yo, di ba? Sobrang laking tulong talaga. Kasi, For 2 months. Kumaga, doon na i-provide din ni Lord yung help. Humihingi tayo ng tulong ng Lord, sinong tutulong sa amin mag-alaga. At hindi lang yun, di ba? Ang daming blessing. Doon din tayo nagkaroon ng breakthrough. Nagkaroon tayo ng bahay.
nakabili tayo ng lupa. Hindi tayo ni Lord binless doon sa time na meron tayo. Di ba? Hindi tayo ni Lord binless doon sa time na wala tayo sa desperation. Si Lord nakita niya yung brokenness natin, nakita niya yung struggle natin, nakita niya yung paghingi talaga, yung total surrender natin sa Kanya, and then He poured out. And isa rin yun, I think, na sinasabi ni Lord na, wait, hold on. May purpose pa kayo dyan sa Japan. Ang sarap pakinggan nung sunod-sunod na breaks. Grabe tuloy-tuloy. Na, parang, wow, Lord, totoo, even up to now, nagmi-miracle ka. Pinoprovide mo lahat. Talagang pinakita niya na He is our provider. Diba? Pinakita niya sa atin na yung mga bagay na hindi natin kaya niya. He is our unlimited God. Pero, iba rin yung nangyari sa atin. Yung brokenness na naalala ko dun sa pagkasabi mo ng brokenness. Naalala mo yung bago magkaroon ng breakthrough ng mga clients na big fish, merong moment na umiiyak ka kasi kailangan natin i-let go yung mga camera na ang tagal natin bago invest lang. Bago nakuha yung bago magkaroon ng ganong klaseng investments na yung mga top of the line na camera. Grabe And yun. then dumating itong araw na kasi parang baby ko na yun. Mga baby ko yun. Let go, di ba? Tinanggal lahat ni Lord Tinanggal lahat ni Lord yung ownership. So doon, napakaganda nung lesson na natutunan natin na wala talaga tayong pagmamayari. Kahit na feeling natin investments yun, it's not ours. We are stewards ng pagmamayari niya. Hindi tayo owner kahit sa mga camera, kahit sa mga material things, di ba? We have to manage really well itong mga bagay na hindi sa atin, na ipinagkakatiwala lang ni Lord sa atin. Nakakatuwa kasi kung kailan wala nang gamit, walang camera, bumuhos yung mga kliyente na sunod-sunod, di ba? Grabe yung tulog mo nun. Ano na lang kasi kung saan sa part ng Japan, di ba? Na, gusto niya talaga, walang akin walang to. Walang sayo. Walang sa amin to, Lord. Lord, thank you. Pinagkatiwalaan mo lamang po kami. Pag nakuha natin yung lessons na tinuturo niya with humility, patuloy pa rin tayo na nag-obey kay Lord. Talagang ipapakita niya in our very own eyes, ipaparanas niya sa atin na ito yun. Yan, kahit nagre-rent lang kayo ng camera, 'di ba? Nung time na yon na nagre-rent lang tayo ng camera na kaya niyang i-provide yung mga clients. So, ang ganda. Lord na, kay Lord talaga yung Yes, that's He why provides and He opened doors of opportunities. Yes. Siya yung nagtuturo sa atin on how to produce wealth. Yeah, even nung nagpagawa na tayo ng bahay, we designed this house na talagang ipagamit kay Lord. Which is, naalala ko ngayon yung dream mo Sobrang linaw nung panaginip ko na yon na maraming mga tao na pumunta sa bahay natin. Nakaiba't iba sila ng attire. Merong pang-engineer na helmet. May nakasuot ng pang-doctor, nurse, naka-white sila. May naka-casual lang. Merong, yung parang nakapang-construction worker. Tapos, pumunta sila sa bahay natin. Sunod-sunod sila. Nandun magkakasama sila. Actually, hindi sila magkakakilala. Pero, tayo yung kilala nila. Parang nafe-freeze tayo ng dalawa kasi ang liit ng bahay. Gusto natin silang i-cater lahat. Nakikita ko yung mukha nila na sobrang pagod at gusto nila magpahinga. Alam mo ginawa nila? Sila na yung naghanap ng position nila, ng pwesto nila, tapos humiga na sila doon. They found rest. Parang yung home natin is naging place of refuge sa mga tao. Nakapagpahinga sila. Nandun yung presence ni Lord at ang sarap ng tulog nila.
Yeah, kaya nung napagawa na yung bahay, talagang lahat na bumibisita sa atin, talagang nakikita ko din yung natutulog sila, humihiga lang sila, nagre-rest sila. Lagi nare-remind sa akin yung panaginip mo na yun na parang, Lord, thank you dahil hindi sa amin to. I mean, we are just stewards. Yes. And this is for your people na mahanap kanila, magamit yung bahay na to find you, to find rest. Dahil nga, di ba, dito tayo nag-church, dito tayo naggagawain. Alam ko na talagang si Lord, binibigay niya sa atin yung heart na ipagamit kasi hindi naman sa atin yun. Napakadaming reason talaga na pinapakita si Lord na although we want to do things our way, pero God is making way and letting us know na may purpose pa kayo dyan. Yes, that's true. Even though it's hard, no language, malayo sa kapamilya, sa kamag-anak, God is really telling us na gagamitin ko kayo. Yes. Gagamitin niya tayo. Amen. To really spread the word of God here in Japan. I believe na yun yung greatest purpose kung bakit pa tayo nandito. Going back doon sa tinatanong natin kay Lord, di ba? Na tinatanong ko rin sa'yo, uwi na ba tayo ng Pilipinas? I think hindi pa. There are a lot of things na talagang pinapakita ni Lord dun sa waiting time natin, sa struggles, sa lahat ng pinagdadaanan natin. I think God is really telling us na may purpose. Yes. Why we're still here in Japan. So the answer is? Hindi muna. Not yet. Not yet.